Muling iginiit ng Germany ang pagsuporta nito sa ating bansa sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na di kinikilala ng Pilipinas at ng kahit anong bansa ang 10-dash line ng China. Live mula sa Berlin, Germany, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mag-aalas 12 ng tanghali ngayong araw dito, Mel, sa Berlin, sa Germany, kung saan nakaantabi tayo para sa gagawing press conference ng Pangulo kung saan ididetalye pa niya yung iba pa nilang napag-usapan sa kanyang pagbisita dito sa Berlin. Kaninang umaga ay nakapagsingit pa ng isang aktibidad ng Pangulo kung saan bumisita siya sa isang gas turbine plant. Kung matutuloy, katumbas ng 220 billion pesos ang halaga ng investment deals na maiuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa Berlin, Germany. Kabilang sa mga Memorandum of Agreement na nilagdaan ay pamumuhunan sa isang planta na gagawa ng armor-protected cars at military-grade armored personnel carriers at solar cell manufacturing facility. Bagamat hindi direktang investment ang mga kasunduan, umaasa ang pamahalaan na hindi lang itutuloy kundi lalakihan pa ng mga potensyal na investors ang kanilang pamumuhunan sa bansa. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng Germany sa ginagawang negosasyon ng bansa para muling magkaroon ng Philippines-EU Free Trade Agreement. Muli ring iginiit ng Germany ang kanilang suporta sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Mahalaga ayon sa dalawang leader ang pagsunod sa international law. Ayon kay Pangulong Marcos, bukas ang Pilipinas para pag-usapan ng issue pero dapat ito ay nasa tamang konteksto. Paalala ng Pangulo, walang kumikilala sa 10-dash line ng China na basihan nila sa pag-angkin sa malaking bahagi ng South China Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us, but the premise is something that we question. Their territory follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. We have the economic zone that China has already intruded upon. Until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. We have the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We support the Philippines in ensuring that the rights are being protected. Mel, habang nakaantabi nga tayo sa press conference ng Pangulo ay naglabas ang Presidential Communications Office ng isa sa maraming pinag-usapan ni Pangulong Marcos at ni German Chancellor Olaf Scholz. Inamin ng Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz na problema pa rin ang droga sa Pilipinas pero anya ay ibang-iba na yung kanyang estilo kumpara sa nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, diametrically opposed siya sa estilong ginawa ng nakaraang administrasyon na masyado raw violente. Yan ay mga lilinawin natin mamaya kapag nagsimula na yung kanyang press conference. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.